Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1831, ang sap ni Godlywood. Si Janj ay isang makapangyarihang grupo sa gitnang bahagi ng Bahwang. Ang Wen clan ang namuno sa gitnang bahagi ng Bahwang. Kahit na si Janj ay may Emperador Wu Tianjian, hindi nila pinamunuan ang rehiyon dahil ang matandang emperador ay hiwalay sa mga makamundong gawain. Kaya mas pinili ni Janj na manatili sa mga anino. Bukod pa rito, malamang na hindi na kayang pamunuan ni Janj ang rehiyon, dahil si Wen Aozu ay naging isang mababang antas na emperador. Siya ay isang henyo. Inakala ng maraming tao sa Bahwang na kamangha-mangha ang mga henyo ng mga nakaraang henerasyon, lalo na ang mga nawala. Ang mga tumaas ng ilang sandali, tulad ng Zhu Bagyo, Feng Ling, Wen Aozu, at iba pa, ay nakalusot na sa Huangqi layer, ngunit iyon. Ang mga henyo na nawala ay mas makapangyarihan. Ang mga alagad ni Tiantai ay namangha sa buong rehiyon sa panahon ng pagpupulong ng mga emperador. Si Wen Aozu, Zhu Bagyo, at ang iba pa ay hindi makalaban sa kanila noon. Kahit na ang mga Hangul ay maaaring isipin na ang mga taong iyon ay malamang na naging makapangyarihang mga emperador. Sa kasamaang palad, ang mga tao ay nakapag-iwan ng ilang sandali sa maliit na mundo bago muling isinara ang daanan. Ang mga henyo na nawala ay medyo matagal nang hindi bumalik. Gayunpaman, sa sandaling ito, naroon si Lin Feng, sa labas ng Janj. Young Master. Ang mga tao ay nanatiling tahimik ng ilang sandali, nakatitig kay Lin Feng, bago yumuko sa kanyang harapan. Kahit na hindi pa naging emperador si Lin Feng, malamang na naging mas makapangyarihan pa siya kaysa dati. Sa kasamaang palad, si Wen Aozu at ang lahat ng iba pa ay nakalusot na sa Huangqi layer. Bakit hindi nakalusot si Lin Feng sa Huangqi layer? May problema ba siya? Jian Mo, nandito ba ang emperador? Tanong ni Lin Feng kay Jian Mo. Tumanggo si Jian Mo. Young Master, ang emperador ay nasa sword grave. Pagkaalis mo, wala nang ahas na pumasok sa loob, ayaw namin siyang istorbohin. Sa tingin ko dapat pa rin siyang nandoon, pero hindi ako sigurado. Sige. Sabi ni Lin Feng sabay tango, bago nagsimulang maglakad sa Janj. Young Master. Sigaw ni Jian Mo. Huminto si Lin Feng, lumingon, at tumingin kay Jian Mo. Sana masaya mo siya. Sabi ni Jian Mo, yumuko sa harap ni Lin Feng. Nandito ang ninuno at wala siyang ginawa para kay Janj, na nagpalungkot kay Jian Mo. Si Lin Feng ay bumalik, ngunit hindi siya nakalusot sa Huangqi layer, kaya ang huling pag-asa nila ay ang kanilang ninuno. Si Jian Wu Bei ay isa na ngayong cultivator ng tuktok ng layer ng Zunqi, kaya sana ay matulungan siya ng matanda. Naunawaan ni Lin Feng ang ibig sabihin ni Jian Mo, kumikislap ang kanyang mga mata at sinabi niya. Mula ngayon, si Janj ang mamumuno sa Bahwang. Pagkatapos, nagpatuloy siya. Nagulat si Jian Mo at ang iba pa. Si Janj ay mamumuno sa Bahwang. Posible ba iyon? May solusyon ba si Lin Feng? Si Lin Feng ay dumiretso sa sword grave. Kasalukuyan itong tinatakan ng sword energies. Tiningnan ni Lin Feng ang kortinang iyon na gawa sa sword lights. Kahit ang mga tunog ay hindi makalusot. Kumusta si Emperor Wu Tianjian? Sinuntok ni Lin Feng ang kortina ng sword chi, na agad na nabasag at nagkahiwa-hiwalay, pinayagan siyang makapasok. Sa sword grave, naka-cross-legged ang matanda. Siya ay mukhang napakatanda at maraming mga kulubot, ang kanyang buhok ay naging ganap na puti. Si Lin Feng ay natulala, ano ang nangyayari? Ano ang nangyari? Dahan-daang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Mukha siyang sobrang sakit. Mahirap isipin na ang matandang iyon ay si Emperor Wu Tianjian, ang nagpilit sa katamtamang antas na emperador ng Celestial Palace of the Punishing Thunders na buksan ang daanan patungo sa dakilang mundo. Nandito ka na, bulalas ng matanda, nakangiti kay Lin Feng. Mukha siyang may sakit pero. Master, anong problema? Tanong ni Lin Feng. Hindi niya maintindihan kung bakit ang sama ng tingin ng matanda. Lumalaba ang kanyang pinsala. Malapit na akong mamatay. Mahinahong sabi ng matanda. Matagal na akong nasugatan, kaya nagtago ako dito. Ilang beses akong lumabas dahil sa'yo. Sa totoo lang, umaasa din ako na matulungan mo ako balang araw. Gayunpaman, habang naghihintay ako, ilang taon na ang nakalipas, dumating ang kalaban dito at kailangan kong gamitin ang lahat ng lakas ko para takutin siya. Ito ay gumana, ngunit ngayon ako ay mamamatay. Ang matanda ay mukhang labis na malungkot. Malapit na akong mamatay, at hindi ka pa nakakalusot sa Huangqi layer. Kinasusuklaman ako ng mga Diyos. Lin Feng, maupo ka. Ipapadala ko sa iyo ang lahat ng natutunan ko sa buhay na ito. Napabuntong hininga si Lin Feng. Walang pakialam si Emperor Wu Tianjian kay Janj. Itinatag niya si Janj, at ang mga tao ni Janj ay kanyang mga tao, kanyang mga inapo. Tinatakan niya ang libingan at hindi siya nagbigay ng anumang balita sa kanyang mga tao. Maaaring namatay siya sa libingan at walang makakaalam nito. Iyon ay malungkot, isinasaalang-alang na siya ay isang pampublikong figure sa maliit na mundo. Guro, paano mo nasabi ang ganoong bagay? Mahinahong sabi ni Lin Feng. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa matanda, at dahan-daang yumuko. Kinuha niya ang mga kamay ng matanda sa kanyang mga kamay at nagsimulang magpakawala ng buhay cosmic energies na tumakbo sa buong katawan ng matanda. Agad na nagsimulang magmukhang mas buhay si Emperor Wu Tianjian. Nagsimulang kumislap ang kanyang mga mata. Ito ay cosmic energy. At ang cosmic energy na ito ay matindi, makapal, at mayaman.
Ang isang Zone Cultivator ay hindi posibleng makontrol ang gayong mga cosmic energies. Nakalusot ka na ba sa Huangqi layer? Tanong ni Emperor Wu Tianjian kay Lin Fang. Guro, sa tingin mo ba ganoon ako kagaling sa cultivation? Tumiti si Lin Fang. Hindi siya tumigil sa pagpapakawalan ng buhay na cosmic energy. Matanda na ako at pagod na. Napagtanto ko lang na kung hindi ka nakalusot sa Huangqi layer, hindi mo masisira ang sword energy curtain na ginawa ko para siliuhan ang libingan. Tila nag-aral ka ng isang hindi ka panipaniwalang pamamaraan upang itago ang iyong antas ng paglilinang. Nakakapagtaka, hindi ko man lang napansin. Pero hindi pa rin ako kayang pagalingin ng cosmic energies mo sa buhay. Matutulungan nila akong mabuhay ng medyo mas matagal. Sa kabuuan, masyadong malala ang mga pinsala ko, at malapit na akong mamatay. Sabi ni Emperor Wu Tianjian, buntong hininga. Nagsimula na namang umitim ang kanyang buhok. Hindi kinakailangan. Sagot ni Lin Fang. Lumabas si Lin Fang sa libingan at naglabas ng walang kamatayang sword energies para siliuhan ang libingan, pagkatapos ay bumalik sa sword rave. Isang itim na puno ang lumitaw sa kanilang harapan. Ang puno ay naging itim na kahoy, at ang malalakas na cosmic energies ay sumalakay sa kapaligiran. Isang sinaunang puno, itim na kahoy, makapangyarihang cosmic energies, ilang uri ng cosmic energies. Nakatitig si Emperor Wu Tianjian sa kahoy na lumulutang sa himpapawid. Natigilan siya habang nakatingin kay Lin Fang. Ano ito? Heavenly Grace Godly Wood. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Biglang kumirat ang puso ni Emperor Wu Tianjian sa pagtataka. Ang maalamat na kahoy na may iba't ibang uri ng lakas, ang Heavenly Grace Godly Wood na nabubuhay. Ang katas ng Godly Wood ay makakapagpagaling sa iyong mga sugat. Paliwanag ni Lin Fang. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang puno ay lumipat sa matanda at lumutang sa itaas ng kanyang ulo. Hindi na masyadong malungkot ang matanda, mukhang nagtataka, at kumikinang ang mga matalim na ilaw sa kanyang mga mata. Magiging kasing lakas ba siya ng dati noong bata pa siya? Nakakagulat na nakuha ni Lin Fang ang Heavenly Grace Godly Wood. Guro, gamitin ang katas ng kahoy upang linisin ang iyong katawan, ito ay magpapagaling sa iyo. Utos ni Lin Fang. Tumango si Emperor Wu Tianjian habang nagsimulang makipag-usap si Lin Fang sa Godly Wood. Ang Heavenly Grace Godly Wood ay nagsimulang magpakawalan ng malalakas na ilaw, at ang mga patak ng katas ay nagsimulang bumagsak mula dito, tumago sa katawan ng matanda. Isang malakas na lakas ang nagsimulang damaloy sa buong laman at kalamnan ng matanda, at nagsimulang kumikislap sa paligid niya ang mga magagandang ilaw. Nagsimulang manginig ang buong sword grave. Napatulala si Emperor Wu Tian. Isa pang patak ng katas ang bumagsak sa kanyang katawan, at ang matanda ay nagsimulang magpakawalan ng malalakas na enerhiya. Malakas siyang sumigaw. Lin Fang, ilayo mo ang Godly Wood, huwag mong sayangin ang hindi mabibaylang katas nito. Si Emperor Wu Tianjian ay hindi makasarili. Alam niyang hindi mabibili ang katas ng kahoy na ito. Sapat na ang dalawang patak para linisin niya ang mga lason sa kanyang katawan. Si Lin Fang ay bumalik mula sa dakilang mundo kasama ang punong ito, hindi niya inisip ang gastos, gusto lang niyang pagalingin ang matanda. Okay na ang isa pang patak. Sabi ni Lin Fang habang nararamdaman niya ang malalakas na enerhiya ng espada sa hangin. Naisip ni Lin Fang na ang katas na iyon ay maaaring maging mas malakas kay Emperor Wu Tianjian kaysa dati. Ang Heavenly Grace Godly Wood ay may 100 patak. Nangangailangan ng bawat patak ng daan-daang taon upang mag-condense. Ang katas nito ay talagang hindi mabibili, at binigyan ni Lin Fang si Emperor Wu Tianjian ng 3 patak. Pagkatapos noon, lumayo si Lin Fang sa emperador, tinatakan ang lugar. Nagsimulang sumugod ang mga tao ni Janj doon. Lahat sila ay tumingin kay Lin Fang, nakaramdam ng ilang makapangyarihang cosmic energies. Bakit tinatakan ni Lin Fang ang libingan? Ano ang nangyari sa matanda? Young Master. Tawag ni Jian Mo. Dahan-dahang lumingon si Lin Fang at tumingin kay Jian Mo at sa iba pa. Sumigaw siya. Umalis na ang lahat, alam ko kung ano ang makakabuti para kay Janj. Oo, Young Master. Sagot ni Jian Mo. Nakita niya ang matalim na ekspresyon ni Lin Fang, at ayaw niyang sumuway. Kumaway siya sa iba, at umalis na silang lahat. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1832, bumangon ang emperador ng espada. Umalis ang mga tao ni Janj. Tumingon si Lin Fang at tumingin sa sword intent na ginamit niya para ayusin ang sword grave. Ang mga enerhiya sa loob ng libingan ay tila maaaring sumabog anumang oras. Ang katas ng Heavenly Grace Godly Wood ay malakas, gaya ng inaasahan. Kung gagamitin ko ito upang linisin ang aking katawan, marahil ay bubuti ang aking cosmic energies at ang aking mga komprehensibong kakayahan, naisip ni Lin Fang. Hindi katakataka na ang isang Heavenly Grace Ancient Tree ay napakahirap makuha, at ang puno ay kailangang sumang-ayon na sumunod sa isang cultivator. Sa kasamaang palad, mayroon lamang 100 patak. Ang bawat patak ay hindi mabibili, na tumatagal ng 1 siglo upang mabuo. Kung ang Heavenly Grace Godly Wood ay wala ng katas, ito ay magiging isang ordinaryong puno. Gayunpaman, magtatagal para makabawi si Emperor Wu Tianjian. Si Jian Mo at ang iba ay nagtipon sa isang patio. Kahit na medyo malayo sila, patuloy silang nakatitig sa sword grave na kinakabahan. Young Master. Lumapit si Lin Fang sa kanila. Si Jian Mo ay halatang balisa sa nangyayari.
Kailangan ni Emperor Wu Tianjian ng oras, nagmumuni-muni siya sa pag-iisa. Ang kanyang lakas at antas ng paglilinang ay hindi lamang babalik sa normal, siya ay bubuti. Mahinahong paliwanag ni Lin Feng. Lahat ay namangha. Lalakas na ba ang matanda? Jian mo, ano ang sitwasyon sa bahwang ngayon? Tanong ni Lin Feng sa kanya. Kababalik lang niya sa bahwang, at ang kanyang mga kaibigan ay abala sa paggawa ng sarili nilang mga bagay. Gustong malaman ni Lin Feng ang higit pa tungkol sa sitwasyon sa bahwang. Biglang lumakas ang Wen clan. Ang Qi clan ay unti-unting tumanggi. Malakas ang Sikong clan, pero kung ikukumpara sa Wen clan, mahina pa rin sila. Narinig ko rin na umalis na ang mga katamtamang antas na emperador. Isang bagong grupo ang lumitaw sa bahwang, ang palasyo ng mga haring panggamot. Sila lang ang grupong makakalaban sa Wen clan. Maikling paliwanag ni Jian mo. Sa madaling salita, ang Wen clan at ang Palace of Medicinal Kings ang pinakamalakas na grupo ng bahwang noong mga panahong iyon. Gaya ng inaasahan, naisip ni Lin Feng. Kinokontrol ng Wen clan at ng Palace of Medicinal Kings ang maliit na mundo, kaya sila ang pinakamalakas. Maaari silang magnakaw ng mga mapagkukunan upang palakihin ang kanilang sariling mga tao. Binigyan din nila ng pansin ang mga tumataas na henyo sa maliit na mundo. Ang hindi nila maisip ay wala silang magagawa laban sa mga tunay na malalakas na tao. Ang Wen clan at ang Palace of Medicinal Kings ay napahamak na. Sino anong mga emperador ang mayroon sa mundong ito ngayon? At sa gitna ng aking mga kaaway sa parehong henerasyong gaya ko, sino ang natitira? Tanong ni Lin Feng. Walang masyadong emperador ngayon sa bahwang. Ang Wen clan at ang Palace of Medicinal Kings ay may mga emperador. Ang Sikong clan ay malamang na may dalawang emperador. Emperador Sikong mula noon, at Sikong Xiao. Ang Xiao Yao sect ay dapat magkaroon ng isang emperador. Mayroon ding Emperador Lei at Emperador Niumo sa brutal na bahagi ng bahwang. Umalis si Emperor Pang kasama ang Great Oriental Greenfinch Rock. Malamang napunta sila sa dakilang mundo tulad mo. Gayun din, ang Celestial Thunder Temple ay mayroon na ring emperador. Ang Zhu Bagyo mula sa Celestial Place of the Alchemists ay nakalusot sa Huangqi Layer. Si Feng Ling ay nakalusot din sa Huangqi Layer. Malapit nang makapasok si Feng Zuan sa Huangqi Layer. Sina Zhu Bagyo, Feng Zuan, Feng Ling, at Wen Zhu ang bagong apat na pinakamagandang babae ng bahwang, dahan-dahan ang pagpapatuloy ni Jian mo. Nagulat si Lin Feng at nakasimangot. Si Wen Zhu, isa sa apat na pinakamagandang babae ng bahwang. Talagang babae siya. Tumanggo si Jian mo, si Lin Feng ay natulala. Si Wen Zhu, ang binata na dating kasing ganda ng isang babae, ay isa talaga, at napakaganda pa niya kaya naakit ang mga lalaki sa kanya. Ito ay hindi masyadong nakakagulat, bagaman. Nagulat si Lin Feng dahil napunta si Wen Tiange sa dakilang mundo, at si Wen Zhu ay bumalik sa maliit na mundo. Young Master, yun lang talaga. Umalis ang lahat ng mabuksan ang daanan patungo sa dakilang mundo. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng mga henyo sa dakilang mundo. Pagtatapos ni Jian mo, tumanggo si Lin Feng. Nawala ang alaala ni Zhu Bagyo noon, muntik na siyang ikasal sa anak ni Emperor Dong. Nakapagtataka, si Feng Ling ay nakalusot sa Huangqi Layer bago si Feng Zuan. Ang manghuhula ay may kaalaman. May balita ka ba mula sa Tiantai? Tanong ni Lin Feng. Ang isang misteryosong binata na walang nakakaalam ay gustong likhain muli ang Tiantai. Siya ay napaka-talented, ngunit siya ay isang cultivator lamang ng tuktok ng layer ng Zunqi, at bukod sa mga emperador, sa palagay ko ay walang sino man ang maaaring muling likhain ang Tiantai. Malamang pareho kayo ng iniisip. Ang ilang mga tao mula sa Qi clan at Tianlong Divine Castle ay naghahanap sa kanya kung saan-saan, gusto nila siyang patayin. Kahit na ang Qi clan ay bumagsak na at ang Tianlong Divine Castle ay nawasak, mayroon pa ring ilan sa kanilang mga dating miyembro na nabubuhay pa. Imposibleng patayin ang bawat tao sa isang malaking grupo. Gusto ng isang binata na muling likhain ang Tiantai. Nagulat si Lin Feng. Ano ang kanyang pangalan? Wala pang 20 years old. Siya ay nagpakita sa bahwang at sinabing gusto niyang puntahan si Tiantai, ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang wala na ang Tiantai kaya nagsimulang kumalat ang mga chismis, tila gusto niyang muling likhain ang Tiantai. Ang kanyang pangalan ay Ye Chen. May kasama siyang magandang babae, ang pangalan niya ay Yezu, ngunit ang antas ng kanyang cultivation ay katamtaman. Ye Chen, Yezu. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Naalala niya noon, nagtagal siya sa isang maliit na nayon. Hindi siya nagsanay ng paglilinang, nagpapahinga lamang doon. Si Ye Chen ay si Xiao Chen. Ang sanggol ay lumaki na, mabilis lumipas ang oras. Hindi na nagulat si Lin Feng na lumaki na ang sanggol, nagulat siya na pumunta ang binata sa Tiantai para hanapin siya. Sa kasamaang palad, nawala si Tiantai, kaya gusto niyang muling likhain ito. Napanatili niya ang puso ng isang bata. Sa sandaling iyon, isang malakas na explosive energy ang tumagos sa sword energy curtain ni Lin Feng na parang kulog. Tumingon siya at naramdaman ng isang malakas na enerhiya ng espada na bumubulusok sa langit. Isang malakas na chi ang pumuno sa hangin at naging karagatan ng enerhiya. Lahat ay namangha. Iyon ay kumunat ang noo ni Lin Feng. Ang chi ay patuloy na tumataas sa kalangitan. Si Emperor Wu Tianjian ay sumisigaw ng malakas. Lumalakas siya. Lahat, umalis sa maliit na mundo. Apurahang sigaw ni Lin Feng. Agad na bumangon si Jian mo sa hangin at sumigaw.
Mga tao ni Janj, umalis kayo kay Janj. Narinig siya ng lahat sa loob ng Janj, at nagsimulang tumakbo palayo ng mabilis hanggat kaya nila. Ang lakas ng espada ni Emperor Wu Tianjian ay sumipol at lumalawak sa paligid niya. Nakatulong ba sa kanya ang tatlong patak ng dugo na makalusot sa susunod na layer ng cultivation dahil ang kanyang cultivation ay napigilan ng napakatagal na panahon? Bulong ni Lin Feng. Sa napakaikling panahon, umalis na ang lahat ng miyembro ni Janj. Patuloy na tumataas ang mga kaluskos mula sa libingan. Isang dambuhalang espada ang lumitaw, naghiwa ng mga bitak sa kalawakan, na lumilikha ng mas maraming kulog. Ang malalakas na sword energies ay patuloy na sumasabog at pilit na pinaalis ang mga tao. Ang maliit na mundo ay sisabog. Namangha ang mga tao, nakita nila ang malalakas na sword lights na umaakyat sa kalangitan at naglalaho. Sumimangot si Lin Feng at tumingin sa light beam. Malinaw na si Emperor Wu Tianjian iyon. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang butas sa kalangitan. Ito ay makikita mula sa lahat ng dako sa gitnang bahagi ng bahwang. Ang mga tao doon ay nagtaas ng ulo at tumingin sa butas sa kalangitan sa itaas ng Sword City. Tanging ang mga taong mataas ang antas ng mga emperador at mas mataas ang maaaring umalis sa maliit na mundong ito, at si Emperor Wu Tianjian sa una ay isang mataas na antas na emperador. Malamang na lumampas siya sa kanyang nakaraang limitasyon, naisip ni Lin Feng. Natigilan siya. Lumaki na si Emperor Wu Tianjian, at napakalakas ng kanyang lakas para sa maliit na mundo. Ang mga tao mula sa gitnang bahagi ng bahwang ay nakatingin sa butas sa kalangitan. Ano ang nangyari? May nakalusot ba sa Huangqi layer? May umaatake ba sa maliit na mundo? Siguro ito ang maalamat na emperador na si Wu Tianjian mula sa Sword City. Bulong ng ilang tao. Marami na silang narinig na alamat tungkol kay Emperor Wu Tianjian. Tila, maaari siyang tumagos sa kalangitan ng maliit na mundo. Iyang master, ano iyon? Tanong ni Jian Mo kay Lin Feng. Si Jian Mo at ang iba pa ito yung dila at bibig sa sandaling iyon. Bakit naging light beam ang kanilang ninuno at bumaril sa langit? Sa tingin ko si Master Wu Tianjian ay nakalusot. Malamang nababalik siya bilang isang dakilang emperador. Tumiti si Lin Feng. Ang puso ng mga tao ng Janj ay nagsimulang tumibok ng marahas. Masaya sila, ngunit hindi nila maisip kung ano ang ibig sabihin nito ng sabay. Dakilang emperador. Anong uri ng antas ng paglilinang iyon? Nakarating ba siya sa isang cultivation layer na mas mataas kaysa sa Huangqi layer? Iyang master, ano ang cultivation level ng isang great emperor? Tanong ng isa sa mga kabataan ng Janj. Hindi niya alam kung ano ang isang dakilang emperador. Ang antas ng paglilinang ng isang dakilang emperador ay mas mataas kaysa sa layer ng Huangqi. Sa dakilang mundo, sila rin ay itinuturing na napakalakas na cultivator. Masayang tugon ni Lin Feng. Naikuyom ng binata ang kanyang mga kamao, mukhang sobrang motivated. Magiging dakilang emperador ba siya? Si Lin Feng at ang mga miyembro ng Janj ay nagtaas ng ulo at naghintay sa pagbabalik ng emperador. Pagkaraan ng isang oras, lumitaw ang isa pang butas sa kalangitan, at isang sinag ng liwanag ang bumaba. Nagsimulang tumibok ang puso ni Lin Feng. Ang sinag ng liwanag ay naging tao. Emperor Wu Tianjian. Si Emperor Wu Tianjian ay mukhang hindi kapanipaniwala at buhay, hindi man lang nasaktan, at nabawi ang kanyang kabataan. Napapaligiran siya ng malalakas na sword energies. Nagsimula na siyang magpabata. Ito ay hindi kapanipaniwalang makita. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1833, Pagsisiyasat ni Emperador Wen. Ninuno. Magalang na sigaw ng mga miyembro ng Janj nang makita nilang bumalik ang kanilang ninuno. Naging dakilang emperador ba talaga siya? Tumingin si Emperor Wu Tianjian kay Lin Feng at tahimik na ngumiti. Nakakabaliw kung gaano kabilis magbago ang mga bagay. Lin Feng, hindi ko akalain na gagaling pa ako. Maraming salamat. Si Emperor Wu Tianjian ay gumugol ng maraming taon sa kanyang sakit, ang kanyang mga kaaway ay naging dakilang emperador, at sa wakas ay nagsimula na siyang mamatay. Hindi niya akalain na gagaling siya at magiging isang dakilang emperador, lahat salamat kay Lin Feng. Ikaw ang gumawa nito. Mapagpakumbaba na sagot ni Lin Feng. Ikaw ay naging isang dakilang emperador sa iyong sarili. Hindi ko akalain na magiging dakilang emperador ako pagkatapos ng 1,000 taon. Malaki ang naitulong sa akin ang katas ng punong iyon. Buntong hininga ni Emperor Wu Tianjian. Hindi niya akalain na malaki ang maitutulong ng katas ng Heavenly Grace Godly Wood sa kanya. Hindi lamang siya nito pinagaling, ngunit siya ay nasira. Ang mga mata ni Emperor Wu Tianjian ay kumikislap na may kakaibang mga ilaw mula sa lakas ng kanyang bagong cultivation level. Ang kanyang lakas sa mundo ay nagiging mas totoo. Madali na siyang lumikha ng maliliit na mundo. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at mabilis na binago si Janj. Pumasok tayo. Si Emperor Wu Tianjian at Lin Feng ay muling pumasok sa Janj, ito ay katulad ng dati. Si Emperor Wu Tianjian ay hindi bumalik sa Sword Grave sa pagkakataong ito. Naglakad siya papunta sa isang Sword Mountain kasama si Lin Feng. Lin Feng, alam mo ba kung bakit ako nasugatan? Tanong ni Emperor Wu Tianjian sa kanya. Umiling si Lin Feng at sumagot. Alam kong may kinalaman ito sa Sword Mountain. Kaya nagpunta ka talaga sa Sword Mountain. Bulong ni Emperador Wu Tianjian. Tiningnan siya ni Lin Feng ng kakaiba habang sinabi ng emperador.
Walang nakakaalam na nagtatago ako sa maliit na mundo. Gayunpaman, 1,000 taon na ang nakalilipas, natagpuan ako ng aking kaaway, at ang kaaway na iyon ay ang kasalukuyang pinuno ng Sword Mountain. Malamang nakita kanya at ang talino mo sa espada. Nagulat si Linfang at sumagot. Talaga, nakapunta na ako sa Sword Mountain. Inilabas ko ang sword intent ni Wu Tianjian, at pagkatapos ay nagsimula silang magplano laban sa akin. Hindi ko alam kung bakit, tapos nalaman ko na dahil magkaaway kayo. Si Emperor Taijian, ang pinuno ng Sword Mountain, ay malamang na nag-espiya sa akin. Hindi lang siya. Malamang naisip ako ng ilang matataas na opisyal mula sa Sword Mountain nang makita nila ang iyong sword energies. Agad nilang ipinaalam kay Taijian. Sabi ni Emperor Wu Tianjian, pagkatapos ay dinagdag. Ang pinuno ng Sword Mountain, si Emperor Taijian, ay kapwa ko disipulo. Kasamang alagad, kumunat ang noo ni Linfang. Kaya si Emperor Wu Tianjian ay nag-aral sa Sword Mountain. Noon, ipinadala sa akin ng pinuno ng Sword Mountain ang kanyang kaalaman, ngunit hindi sa kapwa ko disipulo. Kaya naman, nagalit siya at gusto niyang maghiganti. Malaki ang laban namin, at natalo ako. Noon, handa na siyang maging isang dakilang emperador. Kahit na mataas ang antas ng aking paglilinang, nasugatan pa rin ako, at lumalala lamang ang aking pinsala sa paglipas ng panahon. Nagpatuloy din ang paghabol sa akin ng kapwa ko disipulo. Sa huli, wala akong choice kundi bumalik sa maliit na mundong ito. Mahinahong sinabi ni Emperor Wu Tianjian sa kanya. Gayunpaman, hindi ko akalain na magiging mas mabuti ang mga bagay, at magiging dakilang emperador ako. Linfang, maraming salamat. Lahat ng ito ay salamat sa iyo. Master, nagpapasal din ako. Itinuro mo sa akin ang tungkol sa pagtatanim ng espada, at inilabas mo kami sa maliit na mundo. Kinailangan kitang tulungan. Bukod dito, mayroon din akong ilang sinaunang kasulatan na maibibigay ko sa iyo. Sa ganoong paraan, kung babalik ka sa Sword Mountain, makakapaghiganti ka. Tumiti si Linfang, hindi masyadong inisip ni Emperor Wu Tianjian ang alok, ang mga sinaunang kasulatan ni Linfang ay hindi maaaring maging angkop para sa kanya, ngunit maganda kay Linfang na mag-alok sa kanya ng mga banal na kasulatan. Tumiti si Emperor Wu Tianjian at nagsabi, magaling, mayroon din akong ilang sword scripture pa sa iyo. Nagtawanan silang dalawa at nagpalitan ng mga kasulatan. Nahihilati sword scriptures, matutulungan kanilang pagbutihin ang iyong layunin sa espada, ang iyong espada ay maaaring sumanib sa langit. Sinuri ni Linfang ang mga kasulatan na nakuha niya at natuwa siya, kakaiba ang mga. Ang paraan ng paggamit ng mga cultivator sa kanila ay iba sa iba pang sinaunang kasulatan, at mayroon silang kapangyarihang sumasabog. Ang banal na kasulatan ng Celestial Evolution. Sa sandaling iyon, mukhang natulala si Emperor Wu Tianjian, tumitibok ang kanyang puso, at nakatitig siya kay Linfang. Hindi niya talaga gusto ang mga sinaunang kasulatan mula kay Linfang, ngunit ngayon ay ganap na siyang natigilan. Nakapagtataka, ipinadala ni Linfang ang banal na kasulatan ng Celestial Evolution sa kanya. Guro, narinig mo na ba ang banal na kasulatan ng Celestial Evolution? Tanong ni Linfang. Si Emperor Wu Tianjian ay ngumiti ng pilit at sinabing, Linfang, noong una ay gusto kong bigyan ka ng isang bagay na hindi ka panipaniwalang pasalamatan ka, hindi ko akalain na ibibigay mo sa akin ang Celestial Evolution Holy Scriptures. Mas malaki pa ang utang ko sa iyo ngayon. Ano ang sinasabi mo, Master? Sagot ni Linfang, umiling-iling. Buong pusong tumawa si Emperor Wu Tianjian at tumigil sa pagiging emosyonal. Sinabi niya, Linfang, mayroon akong nahihilati sword scriptures at ngayon ay binigyan mo ako ng Celestial Evolution Holy Scriptures. Pupunta ako sa Sword Mountain maya-maya. Siyempre, tumiti pabalik si Linfang. Si Emperor Wu Tianjian ay isang henyo. 5,000 taon na ang nakalilipas, pinahanga niya ang lahat sa maliit na mundo, at lumikha ng sarili niyang paraan ng pagsasanay sa pagtatanim ng espada. Siya ay sobrang talino. Ngayong mayroon na siyang nahihilati sword scriptures at Celestial Evolution Holy Scriptures, malalampasan niya si Emperor Taijian sa madaling panahon. Master, aalis na po ako. Babalik ako para makita ka minsan. Sabi ni Linfang. Tapos na siya dito. Si Emperor Wu Tianjian ay naging isang mahusay na emperador, ang mga bagay ay naging mas mahusay kaysa sa kanyang inaakala. Si Emperor Wu Tianjian ay pupunta sa Sword Mountain maaga o huli at haharapin sila. Malamang nasakupin din ni Emperor Wu Tianjian ang Sword Mountain, dahil siya, pagkatapos ng lahat, ang tunay na inapo ng Sword Mountain. Sige. Sumang-ayon si Emperor Wu Tianjian na may kasamang tango. Tumayo si Linfang at lumabas. Young Master. Lumapit si Jian mo kay Linfang bago siya umalis. Anong mali? Tanong ni Linfang. Sa gitnang bahagi ng bahwang, narito ang ilang tao mula sa Wen Clan at Sikong Clan, at gustong malaman kung ano ang nangyayari sa ating ninuno. Sabi ni Jian mo, kumikislap ang mga mata ni Linfang habang nagtanong. Nasaan sila? Sa labas. Naparito ako upang tanungin ka kung maaari ba nating hayaan silang pumasok sa Janj. Pagtataka ni Jian mo, hindi siya naglakas loob na sakta ng mga taong iyon, may 2 emperador doon. At kahit na si Emperor Wu Tianjian ay naging dakilang emperador, hindi niya inalagaan si Janj ng ganoon katagal, marahil ay wala rin siyang pakialam sa kanila. Hindi na kailangan.
Maliban kung sumang-ayon ka, wala nang makakarating sa Janj. Hindi na kailangang alalahanin ni Janj ang pagbibigay ng mukha sa mga tao. Matalim na sabi ni Linfang. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Jianmo. Nagpatuloy siya ng walang pakialam. Makikita ko pa rin sila. Si Linfang at ang mga miyembro ng Janj ay nagtungo sa labas. Maraming tao ang nagkukumpulan doon. Ang isa sa kanila ay mukhang marangal at maharlika, at mas malakas pa kaysa dati. Emperor Wen. Naroon din si Emperor Sikong, ngunit hindi na ito katulad ng dati. Pinanood nila ang paglabas ng mga tao ni Janj. Ang pinuno ng grupo ay isang binata, hindi kapani-paniwalang malakas at gwapo. Nang makita ng mga miyembro ng Sikong clan at ng Wen clan ang binatang iyon, natulala sila, lalo na si Emperor Wen. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Noon, inalis din niya si Linfang at ang iba pa sa maliit na mundo, at pagkatapos ay bumalik sila ng kanyang ama. Linfang. Ang mga mata ni Emperor Wen ay puno ng nakakasilaw na mga ilaw. Nakatitig siya sa binata. Si Linfang ay nakakagulat na bumalik sa bahwang. Emperor Wen, tiwala ako na naging maayos ka mula noong huli tayong nagkita. Napangiti si Linfang ng panalo. Tumingin si Emperor Wen kay Linfang. Zunqi layer. Nakakagulat na taglay pa rin ni Linfang ang lakas ng layer ng Zunqi, hindi pa siya nakalusot sa layer ng Huangqi, kawili-wili. Si Wen Aozu ay nakalusot na sa Huangqi layer, si Linfang ay hindi pa. Linfang, napakaraming taon na tayong hindi nagkikita at naging impolite ka. Dapat mo na akong tawaging master ngayon. Tumiti si Emperor Wen. Nagulat at nagalit si Linfang nang marinig niya ang sinabi ni Emperor Wen. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1834, halika sa Janj bukas. Tumingin muli si Linfang kay Emperor Wen ng mahinahon. Noon, ang mga guro ni Linfang at si Emperor Wen ay magkapit kamay. Noon, si Emperor Wen ay magiliw at palakaibigan. Ngayon, mayroon siyang kapangyarihan sa gitnang bahagi ng bahwang at iba ang tunog. Nagulat si Linfang. Noon, ginamit lang ba ng Wen clan ang Tiantai? Ang Wen clan ay dating katulad ng Sikong clan at ang Qi clan. Umaasa din sila sa siyam na dakilang celestial na kastilyo ng Qingdi Mountain. Kumbinsido si Linfang na noon, alam ng Wen clan ang sitwasyon ng Qi clan. Maraming alinlangan si Linfang pagdating sa Celestial Wen Castle at sa Wen clan, lalo na noong pinili ng pinuno ng Celestial Wen Castle na makipagtulungan sa Qingdi Mountain upang labanan ang Tiantai. Pagkatapos ay nagpasya si Linfang na sirain ang Celestial Wen Castle. Gusto ko, ngunit sa palagay ko ay hindi mo ito karapat-dapat. Walang pakialam nang umiti si Linfang. Medyo napilit ang ngiti ni Emperor Wen nang sabihin niya. Linfang, dalhin mo ako sa Sword Emperor. Hinahangaan siya ng Wen clan. Gusto namin siyang batiin. Gusto rin ng Sikong clan na batiin ang Sword Emperor. Malamig na sabi ng emperador ng Sikong clan. Hindi nagustuhan ni Linfang ang Sikong clan. Ngunit ngayon ay nakita na nila na may nasira sa maliit na mundo, kaya gusto nilang makita si Emperor Wu Tianjian. Ano ang nangyari sa kanya? Tiningnan sila ni Linfang, kumikinang ang kanyang mga mata, at sinabi. Umalis ka. Nang marinig ni na Emperor Sikong at Emperor Wen si Linfang, sila ay natigilan. Masiglang sinabi ni Emperor Wen. Linfang, ang Wen clan ay palaging magalang sa iyo, at ngayon ay nangangahas kang manginsulto sa mga matatanda. Mukhang bagsak ang dalawang guro mo sa pag-aaral mo. Naglabas si Emperor Wen ng malamig na cosmic energies, na nagpasipol sa hangin. Malamig niyang sinabi, pagkalipas ng maraming taon, hindi ka pa nakakalusot sa Huangqi layer. Kung narito ang iyong mga guro, ano ang iisipin nila sa iyo? Isa kang kahihiyan. Ikanaway ni Emperor Wen ang kanyang mga kamay at pinalibutan ng cosmic energies ang kanyang katawan. Isang holo ng walang laman na enerhiya sa espasyo ang nakapalibot sa kanya. Kung aatakehin niya si Linfang, baka lalabas si Emperor Wu Tianjian. Napapaligiran si Linfang ng walang laman na lakas ng espasyo. Muling ikanaway ni Emperor Wen ang kanyang mga kamay at ang mga enerhiya ay naging mas mapang-api. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Linfang. Nakatingin lang siya kay Emperor Wen ng malamig, ang kanyang mga mata ay puno ng death chi. Nagulat si Emperor Wen. Gusto mong mamatay. Dumura si Linfang. Nang ahas si Emperor Wen na punahin ang kanyang mga guro. Galit na galit si Linfang. Tumalon siya at nagpakawala ng malalakas na enerhiya na dumurog kay Emperor Wen. Ang ekspresyon ni Emperor Wen ay lubhang nagbago. Ang mga enerhiya na iyon ay talagang nakakatakot. Ikaw. Si Emperor Wen ay lubos na namangha. Sino ang nagsabing hindi ako nakalusot sa Huangqi layer? Pagpapatuloy ni Linfang ng may pagkalamig. Kumirat ang puso ni Emperor Wen. Ang death cosmic energy ay tumago sa kanyang katawan at siya ay naging kulay abo, ang kanyang buhay ay pinatuyo. Ang walang laman na espasyong cosmic energies ay nakapalibot kay Emperor Wen, ang espasyo sa paligid niya ay nakayuko at namilipit. Gusto niyang umatras, ngunit nakita niyang mas mabilis ang paggalaw ni Linfang kaysa sa kanya. Ikanaway ni Linfang ang kanyang kamay. Isang dambuhalang kamay ang lumabas sa kung saan at sinampal ang mga pisngi ni Emperor Wen. Napakalakas ng sampal kaya napaluhod si Emperor Wen, lubos na napahiya. Lahat ng tao sa paligid nila ay nagulat. Si Emperor Wen ay hindi nakatiis kahit isang pag-atake. Dapat isa siyang emperador. Ang mga miyembro ng Sikong clan at ang Wen clan ay namangha na napahiya din.
Young Master. Namangha din ang mga miyembro ng Janj. Ang kanilang Young Master ay nakalusot sa Huangqi Layer. Si Lin Fang ang henyo ay bumalik. Si Emperor Wen ay hindi nakatiis kahit isang pag-atake. Sino ang makakalaban niya sa bahwang noong mga panahong iyon? Itinatago lang ni Young Master ang kanyang cultivation level. Bulong ni Jianmo, na ikuyom ng mga tao ni Janj ang kanilang kamao. Naalala nila ang sinabi sa kanila ni Lin Fang, si Janj ang mamumuno sa bahwang. Si Lin Fang ay parang may tiwala sa sarili sa isang dahilan. Hindi niya kailangan ng tulong ng kanilang ninuno para dito. Gustong tumayo ni Emperor Wen, ngunit tumalon si Lin Fang at damapo sa kanya, parang bundok na pababa. Isang malakas na lakas ang lumipad sa buong katawan niya. Mamatay. Namutla ang mukha ni Emperor Wen. Riyanig ni Thunder ang hangin nang lumitaw ang isang dambuhalang kamay sa kalangitan at bumagsak kay Lin Fang. Gayunpaman, walang nangyari, nanatiling hindi gumagalaw si Lin Fang. Patuloy na kumikibot ang tiyan ni Emperor Wen habang nagsimula siyang nanginginig ng marahas. Ang kanyang cosmic energies ay hindi epektibo laban kay Lin Fang. Ang iba ay natulala rin. Walang silbi ang pag-atake ng cosmic energy laban kay Lin Fang. Gaano kalakas si Lin Fang? Gusto mo bang turuan ako ng mga guro ko? Malamig na sabi ni Lin Fang. Ang boses niya ang nagpabilis ng tibok ng puso ni Emperor Wen. Kumikislap ang mga mata ni Emperor Wen bago siyang ngumiti at nagsabi. Lin Fang, anak ko, akala ko tumigil ka na sa pagsasanay sa paglilinang, kaya kailangan kong maging mahigpit sa iyo. Huwag kang magalit. Si Emperor Wen ay nagbigay ng isang nakakakilabot na tili, ang mga tunog ng kaluskos ay kumalat sa hangin. Natapakan ni Lin Fang ang kanyang katawan at nabali ang marami sa kanyang mga buto. Lin Fang, anak ko, sino ka sa tingin mo? Nanunumpa si Lin Fang nang may pagkalamig. Sinabi niya nang walang pakialam. Bukas, lahat ng cultivator ng Zunqi Layer at mas mataas mula sa Wen Clan at Sikong Clan, pumunta sa Janj. Kung maglakas loob kang sumuway, kailangan mong pasanin ang mga responsibilidad. Kasunod nito, muling sinipa ni Lin Fang si Emperor Wen, at binali ang higit pa sa kanyang mga buto. Si Emperor Wen, isang emperador na hinahangaan ng lahat ng tao sa maliit na mundo, ay pinapahiya ni Lin Fang na parang insekto. Asar! Sigaw ni Lin Fang, sumulyap sa mga tao mula sa Wen at Sikong clans. Ang emperador ng Sikong clan ay hindi man lang nang ahas na tingnan si Lin Fang sa mga mata. Lumalakas ang kabog ng kanyang puso sa takot. Sa Sikong clan, bukod sa kanya, si Sikong Xiao lang ang nakalusot sa Huangqi Layer. Hindi na nakayanan ni Emperor Wen kahit isang pag-atake laban kay Lin Fang. Hindi nakakagulat na namangha siya sa buong rehiyon ng bahwang. Masyado siyang malakas. Tara na. Ang mga miyembro ng Sikong Clan at ang Wen Clan ay hindi nagaksaya ng anumang oras. Nasugatan si Emperor Wen, kaya kinailangang tulungan siya ng ilang tao sa paglalakad at paglipad. Paulit-ulit nilang iniisip ang sinabi ni Lin Fang, na kailangan nilang bumalik sa Janj bukas kasama ang lahat ng kanilang cultivator ng Zunqi Layer at mas mataas. Natigilan ng mga tao ni Janj. Si Lin Fang ay naging napakalakas. Hindi nakakagulat na sinabi niya sa kanila na si Janj ang bagong pinuno ng bahwang. Young Master, ang Wen Clan ay mayroon ding medium level na emperor. Babala ni Jianmo kay Lin Fang. Pagkatapos ng lahat, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga mababang antas na emperador at katamtamang antas na mga emperador. Naiintindihan ko. Mahinahong sagot ni Lin Fang, ang kanyang mukha ay walang pakialam. Makikita natin sila bukas. Lumayo si Lin Fang. Ang mga tao ni Janj ay tumingin sa kanya, mas nagulat. Ang kanilang Young Master ay hindi natatakot sa mga medium level na emperador. Siya ba ay sapat na malakas upang talunin ang gayong mga cultivator? Pagkaalis ni Lin Fang kay Janj, pumunta siya sa isang restaurant sa Sword City. Iyon din ang unang lugar na napuntahan niya sa Sword City bago tumungo sa Fortune City. Noon, sinira ito ng mga miyembro ng Imperial Assassin Union, ngunit ito ay itinayong muli. Sa restaurant, naghihintay sina Huyu, Mo Linzu, Qing Feng, at Wu. Hinihintay lang nila si Lin Fang, hindi katulad ni Jun Moshi at ng iba pa, na talagang may mga gagawin doon. Binabantayan nina Qin Wu, Tan Tai, at ang iba pa ang kanilang base pabalik sa siyam na dakilang Celestial Castle. Nang dumating si Lin Fang, umupo siya sa mesa at sinabi kay Wu. Wu, sasama ka sa akin. Galit na tumingin si Wu kay Lin Fang, ngunit hindi tumanggi. Pupunta tayo sa Xiaoyao sect sa gitnang bahagi ng bahwang. Sasabihin natin sa kanilang patriarka ang tungkol bukas, at pupunta sila sa Janj. Sabi ni Lin Fang sa kanya. Nang marinig nila iyon, lahat ng mga kliyente ng restaurant ay napatingin kay Lin Fang. Mukha silang natuwa. Nagbibiro ba ang lalaking iyon? Nais niyang iparating ang patriarch kay Janj. Kahit na mukhang napakalakas na mga kabataang iyon, malamang na hindi nila kayang makipagkompetensya sa patriarch ng Xiaoyao sect. Ano ang kanilang katayuan sa lipunan? Emph. Napaungol si Wu, ngunit tumayo pa rin at umalis sa restaurant kasama si Lin Fang. Kumbinsido si Lin Fang na matutulungan siya ni Wu na ayusin ito. Nagulat ang mga tao sa restaurant nang makita nilang sinundan ni Wu si Lin Fang. Tinanong ng isa sa kanila si Lin Fang. Kamahalan, mukhang napakalakas mo para sa iyong edad. Saan ka nang galing? Tumiti si Lin Fang sa kanya at sinabing, ako ay isang walang tao lang.
Isang walang tao. Isang taong naglakas loob na mag-utos sa patriarch ng Xiaoyao sect. Sa Bahwang, mayroon ding napakalakas na mga kabataan. Su Bagyo, Feng Ling, si Kung Xiao. Sa nakikita ko, ikaw ay dapat na si Lin Feng na umalis sa Bahwang noon, lalo na't gusto mong ihatid ang mga taong iyon sa Janj. Lin Feng. Ang mga tao ay natigilan, at nakasimangot habang inaalala ang mga pangyayaring iyon. Kahit na umalis si Lin Feng ng maraming taon, naalala pa rin nila si Lin Feng. Mukhang nagulat si Lin Feng. May mga nakaalala pa sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1835, Pagkawasak. Tumiti si Lin Feng at sinabi. Kung sa tingin mo, siguro. Hindi inamin ni Lin Feng na siya si Lin Feng, ni itinanggi niya ito. Naging tahimik ang kapaligiran sa restaurant. Baka si Lin Feng ang binatang iyon. Guro, sino si Lin Feng? Tanong ng isang binata kanyang guro. Si Lin Feng ay nawala sa maliit na mundo sa loob ng maraming taon. Hindi alam ng mga taong nasa 20 taong gulang ang tungkol kay Lin Feng. Ang mga taong nasa 30 at mas matanda ay kilala siya ng lahat. Isa sa 11 disipulo ng Tiantai, isang makapangyarihang henyo. Nadurog niya ang maraming tao sa pagpupulong ng mga emperador. Napatay din niya ang mga prinsipe ng Tianlong Divine Castle. Nakapatay din siya ng maraming tao mula sa Chiklan. 10 taon na ang nakalilipas, namangha siya sa buong rehiyon. Isa rin siya sa 10 pinakamalakas na batang cultivator ng Bahwang. Paliwanag ng matanda sa binata na nakatitig kay Lin Feng. Guro, maraming henyo sa nakaraang henerasyon, ganoon kalakas si Lin Feng. Natulala ang binata. Hindi man lang siya naglakas loob na tumingin kay Lin Feng. Si Lin Feng ay nakasuot ng malinis na puting damit, walang chi sa paligid niya. Gayunpaman, siya ay mukhang misteryoso at hindi maarok. Hindi nila makita kung gaano siya lakas. Hindi rin nila makita kung gaano kalakas ang dalawang babaeng katabi niya. Kung siya talaga si Lin Feng, dapat ay bumalik siya mula sa dakilang mundo at dapat ay napakalakas niya. Hindi katakatakang naglakas loob siyang sabihin na gusto niyang ipapunta sa Janjang Patriarch ng Xiaoyao sect. Isip ng matanda, malalaman nila kung tama sila bukas. Pupunta kaya sa Janjang Patriarch ng Xiaoyao sect. Sa restaurant, pinag-uusapan siya ng mga tao. Kakaalis lang ni Lin Feng. Kinabukasan, sabay-sabay, maraming tao ang dumating para manood. Ang katotohanan na gusto ni Lin Feng ang ilang tao na pumunta sa Janj ay kumalat na sa lahat ng dako. Nang mga sandaling iyon, sa di kalayuan, isang grupo ng mga tao ang dumating. Gayunpaman, hindi sila mula sa Xiaoyao sect. Naisip ni Emperor Sikong, Emperor Wen, pati na rin ang mga tao mula sa kani-kanilang angkan. Ang mga taong iyon ay sabay na dumaong sa harap ni Janj. Naroon din ang katamtamang antas na emperador ng Wen clan. May kinalaman ba ito sa sinag ng liwanag na nakita natin kahapon? Baka bumalik na si Emperor Wu Tianjian. Naisip ramihan. Darating din ang patriarch ng Xiaoyao sect, ngunit nag-iisa siya, naisip ng mga tao pagkatapos nilang makita ang isang tao sa malayo. Ang taong iyon ay tila napakaliksi, dahil ginagamit niya ang Xiaoyao agility technique. Ang ilang iba pang mga tao ay lumitaw din sa Janj, Jianmo at ang iba pa. Tumingin sila sa karamihan. Wen clan, Sikong clan, Xiaoyao sect, 3 malalakas na grupo mula sa gitnang bahagi ng Bahwang. Dahil si Emperor Wu Tianjian ay tumigil sa pagmamalasakit kay Janj, si Janj ay hindi nagawang apihin at makipagkompetensya sa kanila. Lin Feng, anak ko, nandito na tayo, pwede ka nang lumabas. Matigas na sabi ng katamtamang antas na emperador ng Wen clan. Pagdating sa kanila sa Janj, medyo matapang si Lin Feng. Ngunit gumugol siya ng oras sa dakilang mundo, kaya malamang na alam niya na sa likod ng Wen clan, naroon ang Celestial Wen Castle. Hindi maaaring makipagkompetensya si Lin Feng sa gayong mga tao, maliban kung si Emperor Wu Tianjian ay lumitaw. Isang dambuhalang espada ang lumitaw, sina Lin Feng at Wu ay nakatayo sa ibabaw nito. Nang makita ng patriarch ng Xiaoyao sect si Wu, umawang ang kanyang bibig. Ang bastos na iyon ay isang masuwayan at sutil na hayop. Noong nakaraang araw, pinahiya siya ni Wu. Nandito ba ang lahat? Mahinahong tanong ni Lin Feng. Nandito kaming lahat. Lin Feng, anak ko, bakit mo kami pinapanta? Malamig na tanong ng ama ni Emperor Wen. May 2 pang emperador sa tabi niya, ang isa sa kanila ay si Emperor Wen, at ang isa ay isang napakagandang babae. Si Wen Aozu ay hindi na nagpapangga na lalaki. Nasiyahan pa rin siya sa pagsusuot ng malinis na puting damit, dahil medyo mapang-akit siya sa isang magandang puting palda. Kung nagpanggap kang lalaki, mas maganda ka na sa babae. Ngayon, mas maganda ka pa rin sa karamihan ng mga babae. Pinuri si Lin Feng, nakangiti kay Wen Aozu, at hindi pinapansin ng ama ni Emperor Wen. Mas gusto mo ako noong nakasuot ako ng panlalaking damit. Cute na tanong Wen Aozu. Mas gusto kita bilang babae, syempre. Mahinahong sagot ni Lin Feng. Humadjudyak si Wen Aozu at sinabing, masaya ako kung gusto mo ako sa ganitong paraan. Gayunpaman, umiling si Lin Feng at sinabing, kahit ngayon, ipinapakita mo na ang iyong tunay na kulay. Ang ngiti ni Wen Aozu ay tumigas. Tinanong siya ni Lin Feng, ikaw ang pangalawang assassin ng Imperial Assassin Union, hindi ba? Binigyang salita si Wen Aozu at kakaibang tumingin kay Lin Feng. Alam na ni Lin Feng ang sagot. Si Wen Aozu ay miyembro ng Imperial Assassin Union.
Marami ang nagulat at napakunot-noo, lalo na ang mga taong mas matanda. Ilang beses mo na akong niloko noon. Sabi ni Lin Feng, ipinikit ang kanyang mga mata at bumuntong hininga. Sabay silang nag-aral. Hindi nakatulong si Wen Aozu nang salakayin siya ni Duan Wuya at ang iba pa niya at ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi ito mahalaga, dahil, pagkatapos ng lahat, sina Wen Aozu at Lin Feng ay hindi magkadugo. Gayunpaman, si Yan Yu Pingsheng ang kanyang guro, at kahit na pinagsisihan ito ni Wen Aozu, miyembro siya ng Wen Clan. Lahat ng tungkol sa Wen Clan ay tila peke ngayon. Si Wen Aozu ay mukhang natakot, si Lin Feng ay muling bumuntong hininga. Naramdaman niya na malungkot si Lin Feng at sinabi, Lin Feng, hanggang ngayon, kaibigan mo pa rin ako. Walang makakasira sa pagkakaibigan natin. Imposible. Sigaw ng kung sinong Aisali sa sandaling iyon. Isang malamig na enerhiya ang tumaas nang may lumitaw na isang taong nakasuot ng gintong robe. Ang boses ng taong iyon ay parang boses ng demonyo. Jun Moshi. Si Wen Aozu ay natulala, si Jun Moshi ay bumalik din sa bahwang. Moshi, anong problema? Tanong ni Lin Feng kay Jun Moshi. May magandang babae sa tabi ni Jun Moshi. Xiao Dai. Mukha siyang maputi at mapatla, kahit na nakatitig siya sa mga miyembro ng Wen Clan ng malamig. Sinira ng Wen Clan at ng Palace of Medicinal Kings ang Celestial Palace of the Immortals. Malamig na sabi ni Jun Moshi. Nang inag si Lin Feng at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang Wen Clan ay mawawala na kay bahwang. Nagsimulang manginig si Wen Aozu, ang ama ni Emperor Wen ay tumingin kay Lin Feng ng malamig. Nakakatawa, Lin Feng. Kahit na malakas ka para wasakin ang Wen Clan, malamang naiintindihan mo na hindi mo maaaring saktan ng Celestial Wen Castle. Ang Celestial Wen Castle ay tumigil sa pag-iral kani-kanina lang. Sambit ni Wu. Natigilan ng ama ni Emperor Wen, napalingon lamang siya kay Wu at sinabing, Sino ka sa palagay mo? Walang lamang salita. Nakakatawa ka. Itinaas ni Wu ang kanyang mga kamay at itinapon ang kanyang sarili sa ama ni Emperor Wen habang ang mga nakakabulag na araw ay nasusunog. Sumimangot ang ama ni Emperor Wen at naglabas ng bakanteng espasyo ng cosmic energies. Ang kanyang robe ay kumikislap sa hangin, itinapon ang sarili kay Wu. Ang kanilang mga enerhiya ay bumangga sa isang pagbagsak, ang Sun Cosmic Energies ay tumagos sa mga kamay ng ama ni Emperor Wen at kinaagnasan ang kanyang katawan, itinulak siya pabalik. Ang kanyang ekspresyon ay ganap na nagbago. Napakalakas ng pisikal na lakas at cosmic energies ni Wu. Maaari niyang labanan ng isang katamtamang antas na emperador. Natigilan ang karamihan. Naglabas si Jun Moshi ng malakas na lakas ng impyerno na bumaba mula sa langit. Tapos, tumalon siya paarap na parang demonyo. Siya ay sumuntok, at nagsimulang manginig ang hangin. Ang mga miyembro ng Wen Clan ay napalibutan ng malamig na lakas at nagsimulang magyelo. Mamatay. Malamig na sabi ni Jun Moshi. Nagsimulang mamatay ang lahat ng miyembro ng Wen Clan. Ang mga ekspresyon ng mga tao ay lubhang nagbago. Paano naging napakalakas ng mga taong ito? Nagulat si Wen Aozu, tumingin siya kay Lin Feng at nagtanong. Nawasak ba talaga ang Celestial Wen Castle? Ibinalik ko ang tiyantay sa siyam na dakilang Celestial na kastilyo. Ang Celestial Wen Castle ang unang grupo na nagtangkang lumaban sa amin. Kinuha ko ang ilang tao doon at pinatay ang iba. Wala na rin ang Celestial Chi Castle at Palace of Medicinal Kings. Mahinahong sagot ni Lin Feng. Namutla ang mukha ni Wen Aozu. Sina Wu at Jun Moshi ay nangahas na pumatay ng mga tao mula sa Wen Clan, hindi sila natakot sa kanila. Maaari pa nilang talunin ang mga medium level na emperador. Si Wen Aozu ay mukhang desperado. Hindi niya akalaing tatayo si Lin Feng at ang kanyang mga kaibigan ng ganoon kabilis. Hindi maintindihan ng karamihan ang nangyayari, para itong panaginip. Ang Wen Clan ay isang makapangyarihang grupo sa gitnang bahagi ng bahwang at ngayon, dinudurog sila ng mga kabataang iyon. Isang malakas na lakas ang binomba kay Wen Aozu. Siya ay umubo ng dugo, at napaatras sa direksyon ni Lin Feng. Nagulat si Lin Feng, dahil hindi sinubukan ni Wen Aozu na lumaban. Dahil sinasabi mo sa akin na ang Celestial Wen Castle ay nawasak, naniniwala ako sa iyo. May huling-hiling lang ako, gusto kong patayin mo ako. Sabi ni Wen Aozu, nakangiti ng desperado. Sinulyapan ni Lin Feng si Jun Moshi, na ibinaba ang kanyang mga kamay at naglabas ng mapanirang lakas na umani sa katawan ni Wen Aozu. Nakangiti pa rin siya habang marahang bumagsak sa mga braso ni Lin Feng. Nahuli siya ni Lin Feng. Tumiti si Wen Aozu at nagsabi, Miserable ang buhay ko, ngunit ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari ay ang mamatay sa iyong mga bisig. Habang nakapikit siya,